Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na tanong dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ay alin sa crypto ETF ang unang maaaprubahan ng US SEC ngayong taong 2025? Bakit po ito mahalaga? At ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Yan po ang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, para lamang po sa kaalaman ng lahat, ang ETF o Exchange Traded Fund ay isang investment product na parang mutual fund, pero pwede po itong bilhin at ibenta sa stock exchange tulad po ng ordinaryong stocks. Sa kaso po ng crypto ETF, ito po ay nakabase sa performance ng mga cryptocurrency tulad po ni Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, Litecoin at saka Hedera. Ngayon ay ano po ang posibilidad na maaprubahan ang Solana ETF? Kaya dito muna tayo kay Solana. Ayon po sa Polymarket, isang blockchain-based prediction market, may 85% chance na maaprubahan ang Solana ETF bago po matapos ang taong 2025. Noong una, nasa 45% lamang ang posibilidad. Pero dahil po sa tumataas na kumpiyansa ng mga investors, mas naging positibo ang pananaw. Isa sa mga pangunahing dahilan, isa sa mga pangunahing dahilan po rito ay ang pag-file ng malalaking asset management companies tulad po ng Grayscale, VanEck at saka Bitwise para sa Solana ETF. Malinaw po na dumarami ang mga institusyong interesado na magdala ng Solana-based ETF sa market. Ngunit hindi po maikakaila na ang desisyon ng US SEC na i-classify si Solana bilang isang security ay nagdadala ng legal na hamon. Dahil dito ay posibleng maantala ang approval kahit mataas ang demand. Isang positibong hakbang naman ang filing ng volatility shares para sa Solana Futures ETF, kung saan ay nagbubukas ng pinto para sa iba pang derivatives products. Ngayon ay bakit naman po mas pinapaboran ang Litecoin at saka Hedera ETF? Ayon po sa Bloomberg analyst na sina Ginong Eric Balcunas at saka James Seyfarth, mas mataas po ang tsansa ng Litecoin at saka Hedera ETF na maaprubahan bago ang Solana at saka XRP. Bakit naman? Simple lamang po, wala po silang malaking regulatory issues. Hindi po kinikilala ng SEC itong si Litecoin at saka Hedera bilang securities. Kaya mas madali ang kanilang landas patungo sa approval. Si Litecoin ay madalas po na tinuturing na digital silver na parang mas murang bersyon ni Bitcoin dahil dito ay mas naiintindihan ito ng mga investors. Samantala, si Hedera naman ay kilala sa innovative hash graph technology nito kung saan ay nag-aalok po ng mabilis at murang transaction. Ang mga katangiang ito ay maaring magbigay ng kalamangan para sa kanilang ETF approval. Ayan. Dito naman po tayo kay XRP. Ang XRP ETF ay kasalukuyang nakaharap po sa legal na hamon dahil sa matagal ng kaso ni Ripple laban sa US SEC. Ayon po sa Polymarket, nasa 70% ang posibilidad na maaprubahan ito, ngunit hindi po ito garantisado. Bagamat nagkaroon po ng partial legal win ang Ripple, hindi pa tuluyang nasusolusyonan ang issue kung si XRP ba ay isang security or hindi. Ilang asset management firms tulad po ng Franklin Templeton at saka Bitwise ang naghain na ng application para sa XRP ETF, kung saan ay nagpapakita po ng kumpiyansa nila sa potential ni XRP bilang digital asset. Kung sakaling matugunan ang legal na balakid, si XRP ay maaari pong maging pangunahing kandidato para sa approval dahil sa muling pag-usbong ng interest nito sa cross-border payments. Ang paparating po na pagbabago sa liderato ng SEC ngayong taong 2025, kung saan si Ginoong Gary Gensler ay papalitan ng crypto-friendly chairman na si Ginoong Paul Atkins, ay maaari pong magbigay ng mas magandang environment para sa mga ETF approvals. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors?
Ayan, kung maaprubahan po ang mga crypto ETF tulad po ni Solana, Litecoin, Hedera o XRP, magbubukas po ito ng mas maraming oportunidad para sa mga investors kasama po tayo dito sa Pilipinas. Yan. At bakit? Una ay magiging mas madali at ligtas ang pag-invest sa mga cryptocurrencies dahil po sa regulated na ang mga ito. Hindi mo na kailangang direktang bumili ng crypto assets kung saan ay pwede ka pong mag-invest sa ETF gamit ang mga traditional stock trading platforms. Pangalawa ay tataas ang demand para sa mga cryptocurrency na ito. Kapag nangyari po ito, posibleng tumaas din ang kanilang presyo, na isang magandang balita para sa mga kasalukuyang may holdings kay Solana, Litecoin, Hedera at saka XRP. Pangatlo ay maaari pong dumami ang educational resources at financial products sa bansa na konektado po sa cryptocurrency investments. Magiging mas accessible ito sa mas maraming Pinoy, lalo na sa mga nag-aalangan pa dahil sa kawalan po ng sapat na kaalaman. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang taong 2025 ay mukhang magiging makulay para sa mundo ng cryptocurrency. Sa dami po ng mga inaasahang pagbabago, mahalaga po sa atin na maging updated at maingat. Ang approval po ng crypto ETF ay isang positibong hakbang patungo sa mas malawakang pagtanggap ng cryptocurrencies bilang legitimate investments. Gayunpaman, huwag pong kalimutan na mag-research at mag-invest lamang ng kaya mong mawala. Kaya mga ka-crypto, gamitin po natin ang kaalamang ito para mas maging informed at handa po tayo sa mga susunod na galaw ng market. Tandaan, ang kaalaman ang pinakamahalagang puhunan yan sa pag-trade at pag-i-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.